Hello guys! Welcome back to our channel, Gaijin World! And for today's video, pag-usapan natin kung kumusta naman ang stock portfolio na minamanage natin itong nakaraang mga buwan and yung current status niya ngayon, syempre. Bago ko pala yan simulan, basahin muna natin yung assessment ng Call Financial sa first quarter ng 2025. Kapag ka nakasubscribe kayo or may account kayo sa Call Financial, makaka-receive kayo ng mga ganitong klaseng email. According sa Call Financial, yung global outlook daw for first quarter ng 2025 is uncertain due to the tariff announcements by US President Trump and ongoing trade tensions. So, nabanggit na rin natin yun sa ating previous video na nagpapatong-patong na yung mga tariffs na ini-issue or yung executive order ni President Trump sa iba't ibang bansa, yung mga kalapit bansa niya like Canada, Mexico, yun, pati sa China, nagpatong din siya ng tariff. And despite this, US stocks are expected to remain resilient while emerging markets may face volatility. Pagdating naman daw sa Philippine equities, closer to home, the PSEI ended January at 5,872, revisiting levels last seen in 2022 and 2020. So, magandang opportunity yun kesa isipin natin na nalulugi tayo, di ba? Kumbaga, kapag bagsak ang market, ito yung time na magandang bumili ng stocks dahil siyempre, pag bagsak ang market, mababa din yung presyo ng mga company stocks. So, investors should maintain a balanced allocation between global and local exo. Meron din kayong ibang mga stocks sa ibang stock exchange. Like, let's say, nandito kayo sa Japan, meron kayong stocks sa Japan Tokyo Stock Exchange. Yan. So, a balanced allocation between equity and fixed income is also recommended. Kahit na tayo, i-invest, make sure na meron pa rin tayong emergency fund and meron tayong fixed income. Okay, importante yun. And investors may need to reassess portfolios amid uncertainty surrounding the Trump version 2 administration's policies. So, puntahan na natin yung portfolio. As of February 12, ang PSEI ay nasa 6,044.13. Ayan, medyo tumaas ng konti. Tumaas nga ba? Ayan, para makita natin kung tumaas nga ba. Actually, hindi siya, medyo bumaba pa nga siya ngayon, ano? Naging, siya, 6,044. According dito sa graph or sa candlesticks, red yung, nag-end siya ng red. Naglagay tayo ng mga Fibonacci lines dito na susukat kung mabibreak niya ba itong mga Fibonacci lines. Medyo malayo pa yung candle doon sa mga moving averages, no? Ito. Kaya ang dami niyang kailangang patunayan dito kung mabibreak niya itong 6,200 level and yung 6,300 level and 6,400 level. Ayan, napakatagal pa nang hahantayin natin dyan bago natin masabi na na paangat na yung stocks or pa-bullish na yung trend. Dito pa lang, kita na natin na medyo ang layo ng agwat dito sa MACD, dito sa baba, nasa negative 199 yung blue line versus dun sa red line. Kaya yan sinabing yung moving average convergence divergence. 'Di ba pag convergence nagsasalubong, pag divergence ano yung kabaligtaran ng salubong? Gumaganon. Ayun. Comment down below. So, pagdating dito, divergence, medyo malaki yung agwat nila. So, ayan. Balik na tayo doon sa account. Okay, so, yun na nga. Yung PSEI ay nagsara ng 6,044.13 and currently, ito yung ating mina-manage na account. So, may kita nyo dyan, yung actual balance natin dyan is 300,500. And meron tayong buying power na 73,921 kasi meron na tayong mga nakakommit na orders. Ayan, meron tayong mga hinihintay na mag-buy. So, nag-set tayo ng mga buy price kapag na-trigger itong mga prices na to for Monde, SM, Ayala,
AREIT, BPI, Meralco, JFC, BDO. Pag nag-trigger yung mga prices na yan, ayan, good till canceled yan. So may mga dates din dyan kung hanggang kailan. So yung itong mga nasa baba, kailangan ko na naman mag-set ng another transaction for them na another 60 days yun. Pag sinabi mo kasing good till canceled, 60 days na nandyan lang yan. Kapag hindi yan umabot sa ganyang presyo, maka-cancel lang siya automatically. So, ganun ko lang siya ginagawa kasi para hindi ko siya binabantayan palagi. So, ang magiging ano mo lang dyan, assignment mo is kung anong presyo mo isi-set para para ma-execute yung sa presyo na gusto mo. Diba? Currently, ganito yung status ng account na ito. Yung Ayala ay nasa negative 5.33% yung potential loss natin dito. Which is, hinihintay ko pa yan mas bumaba pa para, katulad yan, nag-set tayo dito ng, balik tayo doon sa view order. Kasi nag-set ako ng Ayala dito. Ayan. So, bibili ako ng additional 100 stocks for Ayala sa halagang 539. Sa halagang 539 pesos per share. Okay? And makaka-cancel siya by April 5 kung hindi umabot sa ganyang presyo. Kung mapansin nyo, 100 stocks kasi 100 stocks din yung meron tayo dito. So, ang ginagawa ko, yung strategy ko dyan, dodoblehin ko yung kung ano man yung share na meron ako ngayon. Pag bumili ako, nag-set ako ng amount dito, dodoblehin ko siya para bumaba yung average price. Kasi yun yung ano natin. Ito yung market price ngayon, 555 ng Ayala. 555 pesos per share market price. Kaya naging negative yung loss natin kasi mas mataas yung average price natin, di ba, ng 581. So dapat ang goal natin palagi, laging mababa itong average price at laging mataas yung market price para kumita tayo. Yan, katulad nitong AREIT. So naghihintay ulit tayo ng pagbaba ng presyo bago tayo bumili. So currently, mas mataas yung market price niya, 39.75 pesos per share versus dun sa amount na binili ko siya noon na nasa 35 pesos per share pa lang. Kaya ang ating gain dyan is 12.17%. Hindi nga siya ganun kalaki. Kung mapansin nyo guys, maliliit lang yung mga shares natin dito. 100, gaya nga na sinabi ko, halos 10% lang ng kabuang share noon ang itinira ko. 10% nung kabuang stocks ang itinira ko sa bawat company na binilhan ko ng stocks. Kaya maliliit lang yung gain natin dyan. Although green lahat yan, pero maliliit lang yung gains natin dahil maliliit lang din yung shares na meron tayo dyan. Kasi nga nagbenta tayo, papakita ko sa inyo mamaya. So pagdating naman dito sa Monde, nagkaroon tayo ng chance na bumili pa ng mas maraming Monde stocks dahil bumaba yung presyo niya. Meron na ulit tayong 6,000 stocks sa Monde. Ganun din sa SM, nagdagdag tayo ng additional stocks ata dito na 40. Dati 10 lang yan. So, ang inaabangan ko dyan bumaba yung presyo, yung market price sa halaga na gusto ko para at least, diba, pag tumaas na siya ulit, doon tayo kikita. Tulad nito, nagdagdag ako dito ng additional 40,000 pesos sa mutual fund noong time na mababa pa siya ito. Negative 4. Actually, noong time na yun, ano ba siya? Negative 8 ata siya eh. So ngayon negative 4 na siya. Nagdagdag kasi ako. So in total, yung total equity dito is nasa 537,790. So kung titingnan mo yan as a quick glance dun sa ano natin, yung fino-foresee na future. Yan. So kung gusto niyo siyang makita as kung ano na yung nagiging trend, gaya nga ng nasabi ko nung nakaraang video ko, ito yung current amount niya. As of February 12, 535,637. Nag-gain lang siya ng 1.11% compare sa previous month, nung January. Pero hindi ko pa rin na-reach yung goal. Okay, yung aking goal na umabot ng 600,000 for February. So, naggawa tayo ng line dito. So, ito yung target natin sa March. By March ay sana umabot ng 600,000 tong account na to.
Pero yun na nga, dahil nga sa hindi natin na-manage ng maayos to nitong mga nakarang buwan dahil busy tayo, medyo napabayaan natin. Although, kahit na napabayaan natin, na-manage pa din naman natin, hindi siya, kumbaga, sideways lang, gaya nga nung ating masugid na nanonood. Maraming salamat sa iyo. At kaya na-inspire na naman akong gumawa ng mga stocks, Call Financial Stocks videos. Yan, sana patuloy nyo ako suportahan. So ito na nga, na-manage natin na medyo sideways lang yung nangyayari mula nung September na bumagsak yung stocks ng hanggang itong January nga. Sabi ko nga kanina, di ba? 5,800 level from 7,400 nung September ba or October. Ganun siya kalaki yung ibinaba niya. Pero pagdating dito sa portfolio natin, na gina-handle natin, konti lang yung changes, yung slight na changes. Although, ito yung sinasabi ko, ito yung target ko. Ang focus, hindi ako nag-focus sa sa binagsak ng PSEI. Although, malaking indicator yon kung kailan ako bibili. Doon ko tinitignan. Pero ang goal ko talaga is to ma-reach sana yung red line. Mag-aano pa tayo dyan. Magfo-focus pa tayo na itong mga susunod na buwan. Ayan, papakita ko saglit sa inyo yung ating historical data. Ito, view monthly account ledger. So, noong September, noong September, ang total equity is 542,612. So, titingnan natin yan dito, September, ito yung September, 542,000. So, yung mga transaction na ginawa natin dyan, nung September, puro sell. May kita nyo, puro sell. Unti-unti na ako nagbawas ng mga, liquidate ba ang tawag doon? Nag-liquidate na ako ng mga stocks. Nagbenta tayo ng BDO, Monde, AC, SM, JFC, Monde, another AC. Nagbenta din tayo ng mutual fund. Tapos kung kailan tayo nagbenta ng mga yan, saka naman tayo nag-gain ng mga dividends from Meralco and BDO. Then, pagdating naman ng October, naging 547,405 yung total equity. So, ito siya ngayon. October, konting lang, itinaas. Parang mga 5,000 lang ang itinaas dyan. So, noong October, nagbenta din tayo. Puro benta lang. Puro benta ng stocks. BPI, AC, AREIT, BPI. In-anticipate natin na yung PSEI, PSEI, nung September, unti-unti na tayo nagbenta dyan. Kasi nga, meron tayong sinet na goal dito. Nung June, set tayo ng Fibonacci dito nung June. Sabi ko, nung time na yon, kapag na-hit niya itong mga lines na ginawa natin dito, nagset tayo dyan, di ba? June, July, August, September. Kapag tuloy-tuloy yan, na-hit na niya yung mga lines na ginawa natin, dyan ako magde-decide na magbenta. So, kaya nag-start ako magbenta nito, August. So, mapansin niyo medyo parang ang hirap. Tingnan niyo yung mga candles, hirap na siyang umangat ng yung mga red candles, parang may tinatawag sila dyan. Hindi ko maalala kung star something. Comment down below. So, yun na nga. May kita niyo na parang hirap na siya umangat. Parang ang bigat. So, that time, September, nag-try na tayong benta unti-unti. Tapos October, dito na nag-full blast na tayo magbenta dyan. Kasi nakita na natin na iba na yung candle nito. Sobrang taas ng ibinaba niya. Tama ba yung sinabi ko? Sobrang taas ng ibinaba. Kayo na yung umintindi. So, yun na, October, unti-unti na nga siyang bumang. Kaya, ginawa natin, October pa lang, nagbenta na tayo. September pa lang, nagbenta na tayo. Then, October, tuloy-tuloy yung pagbenta. Then, November, check natin November. Nung November, 542,000. Hindi siya, since nabenta ko halos lahat, parang walang nangyari. 542,000. So, bumalik lang siya dito. Nung September, 542,000. Tapos, nung November, 542,000. Pero sa PSEI, yung November, as in, bumagsak na siya ng 6,700 level. Or nag-plunge na siya. And dahil nga nag-plunge na siya, nung November, wala na tayong ginawang transaction dyan. Hindi na tayo nagbenta. Nag-ano na lang tayo. Nanood na lang tayo sa
plunge ng market. Ganun yung ginawa ko. Nag-stop ako. Ano lang muna. Ayan, nakita niyo yan, yung difference na yan. Ito, yung balance na to. Ibig sabihin, ito yung siguro yung amount na nabenta ko. Then ito na lang yung amount na natira sa mga stocks. 72,000 na lang ata. Parang ganun. Okay, so pagdating naman ng December, ito siya, 544,000. So kung titingnan natin yun dito sa graph natin, konting halos wala, parang linya lang. Walang nagbago. 542 from November, naging 544,000. So kung titingnan naman natin sa PSI yan, December, ayan, medyo naging parang konting sideways pero pababa yung trend. So noong December, dito tayo nakatanggap ng maraming dividends. Kung kailan konti na lang yung shares natin sa bawat companies na to, dito pa tayo nakatanggap ng maraming dividends. Katulad ng GFC, 10 pesos at 1.8 per share na lang. So magkano lang yung dividend ko sa kanila? 16 pesos. Yung A-rate, 261 pesos lang. O, di ba? Sayang. Okay lang naman. Ay, parang bonus na lang yung mga dividendo na yan. Then, nagbenta ulit tayo ng BPI. Unti-unti pa rin tayo nagbawas. Pero, ayan, bumili tayo ng Monde, additional stocks ng Monde noong December sa halagang, magkano to? 1,900 stocks at saka, actually, 2,900 stocks ng Monde. Dagdag tayo. Tapos, nag-subscribe tayo ulit sa mutual fund, dagdag tayo ng 13,000 dyan, nagbenta tayo ng A-rate, tapos nakatanggap na naman tayo ng mga dividends from BPI, BDO, and Monde. Diba? Ang ganda siguro ng dividends kung hinold ko lang yung mga stocks doon. Yun doon ka doon ka medyo mag-iisip, diba? Kumbaga, ano ba yung goal mo? Goal mo ba is lumaki yung earnings mo dahil sa dividends, or maging strategic ka, mag-liquidate ka kung nakikita mo na medyo pabagsak na yung market. Yun. Kumbaga, ano ba yung goal mo? Diba? May mga nagsasabi na huwag mong ibenta lahat, hayaan mo lang kasi yun nga yung sa dividends. Kanya-kanyang strategy naman. Okay, pagdating naman ng January, ayan, nakatanggap ulit tayo ng dividend from Ayala, tapos bumili tayo ng additional 3,000 stocks sa Monde, nag-subscribe ulit tayo sa mutual fund ng 20,000, and bumili ulit ako ng additional stocks ng Ayala na 60 stocks. Nung January ay nasa 529,000 siya. Kasi bumaba na siya dahil nga bagsak na yung PSI, tapos yung pagbagsak lalo yung PSI, ayan bababa na yung PSI nito. Ayan, itong part na to, di ba, lalo pa siyang bumaba ng 5,800 level. So, affected na ngayon tong mga stocks na natitira, lalo silang hinatak pababa. Although, hindi mo lang siya halata kasi nga, ang taas pa din ng mga potential gain natin dito. Almost lahat sila ay green pa din. Kasi minanage nating mabuti yung mga presyo kung kailan tayo bibili. Kaya naging pa rin siya, green. So for February naman, currently as of today, February 12, ito yung current stand niya, 539,205, and yung mga current current transactions natin, bumili tayo ng SM na 40 stocks at 776 pesos per share. Tapos, nag-subscribe ulit tayo sa mutual fund ng 40,000. Kaya, ganito na siya, ganyan na itsura niya ngayon. So, sa mutual fund, meron tayong 75,000 uncommitted shares. Ayan. Tapos, ito yung current stand ng mga stocks natin sa AC, A-rate, BDO, BPI, JFC, Meralco, Mondes, S. So, ayan guys, abangan nyo dahil itong mga susunod na araw, magsiset na naman tayo ng price dahil mag-expire na yung aking mga sinet na price tomorrow, February 12, according dun sa tingnan natin ulit. Pakita ko sa inyo. Ayan, dito sa trade view order, yan, click niyan. Tapos dito may kita niyo yung mga transaction na mag-expire. Katulad na to, mag-expire na yung bukas yung BPI ko, Meralco, JFC, BDO. So magsiset na naman ako ng amount
itong mga amount na to, titingnan ko kung ito pa rin ba yung gusto kong amount na matarget ko para bumili ako ng additional stocks. Like, halimbawa, sa BPI, pag na-reach niya yung 110.2 pesos per share, bibili ako ng 90 shares ng BPI. Yan. Parang ibinabalik ko lang uli yung kung ano yung puro ko ano. Ibinabalik ko lang uli kung ano yung sinold out ko. Ibibili ko uli siya pero sa mababang halaga habang mababa pa yung presyo. So, yan ang stand ng ating minamanage na portfolio for today. At sana may natutunan kayo sa video na to. Yan, abangan nyo yung mga susunod nating i-upload ng mga videos. Magsiset na naman tayo ng price, maghanap tayo ng tamang presyo siguro, fair value. Tapos maghanap tayo ng iba pang mga stocks. Paano natin yun titignan para sa ano yung mga gagamitin nating tools para mag-decide kung karapat-dapat ba tayong bumili nitong company na to. Sa company na to, di ba? Titingnan natin yung fundamental at the same time yung technical analysis. And yun, sabay-sabay tayong matuto. Okay? Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka ba na-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!